Pakinggan po natin tong video na ito at ating pong unawain ng ating pong maintindihan kung meron bang nangyayaring katiwalian, irregularidad at mga kaduda-dudang paggamit ng ating pondo, ng pondo ng taong bayan. Pakinggan po natin mabuti dahil napakahalaga po nito. Dapat po lahat ng Pilipino dapat nalalaman ito, naririnig at dapat po ating ina-analyze at inuunawa para nang sa ganun malaman natin kung tayo po ba ay kinukupitan or kung ginagamit ba sa tama or binubulsa lamang ang pera na pinaghihirapan nating ibayad bilang mga buwis. So ito mga kababayan, maiksi lamang naman ito. Sana po'y magbigay kayo ng panahon na pakinggan natin, panoorin natin at ating pong pag-usapan. Ito na po. You, as a special disbursing officer, should be the one actually paying all the recipients. Do you understand, Ms. Acosta? I understand po, ma'am. Then why did you give all the money to Colonel Lachica? Because po may utos po si Ma'am Inday Sara na sa kanya ko po i-release. Kasi siya po ang nakakaalam kung paano po i-implement ang mga programs and activities in line po sa confidential fund. Siya Okay. po ang surveillance and monitoring po. Sa kanya po yun, wala po akong alam. Ms. Acosta, I hope you realize that it is incumbent upon you as the special disbursing officer to know all the recipients of the entire 125 million. And it is totally wrong to say na wala kayong alam. Because in the first place, trabaho nyo po to disburse these funds to the various number of recipients. Let us proceed to liquidation report. What is your participation in this liquidation report? Yung binigay na po sa akin ni Sir Lachica ang acknowledgement. Ms. Acosta, receipt. please be directed to the left bottom part of the liquidation report. Correctness of the above data po, ma'am. Do you understand what that means? Yes po, ma'am. Ano pong ibig sabihin nun? Na ang pundo po ay nagamit ng maayos sa pamagitan po ng pagkuha ng mga acknowledgement receipt po na galing po kay Sir Lachica. You mentioned about acknowledgement receipts. Pag-usapan po natin yan. As a special disbursing officer, part of your job is to certify the correctness of the above data, and that includes the acknowledgement receipts that you mentioned. You agree? Yes, ma'am. Okay. Based on examination, Ms. Acosta, mayroong 700 na acknowledgement receipts. May signature, pero walang printed name. In other words, we could not hold anyone accountable for the given amounts. What can you say about that? 700 mahigit na acknowledgement receipts, may signature, pero walang printed name, so you cannot tell who the recipient really is. Do you think, given that situation, you certify the correctness of the data? Kasi Yes or no? Yes, ma'am. And do you believe that that is correct? Hindi Yes. mo alam kung sino ang recipient? Kasi yan po ang binigay sa akin ni Sir Lachica, ma'am. Again, please be directed by the certification at the bottom right of this document. Gina Acosta, certifying to the correctness of the above data, and that data includes the acknowledgement receipts. How did you certify correct the 700 plus acknowledgement receipts which bear unreadable signatures and does not bear the printed name of the recipients? Tama po ba yun? Sa paningin ko, ma'am, ang maka-answer po ng maayos ay si Sir Lachica po, ma'am. Sa paningin nyo po bilang special disbursing officer, tama po ba na ang acknowledgement receipt ay wala kang pagkitaan ng pangalan? Tama po ba yun? Kasi po ang alam ko Please po, answer the question, Ms. Acosta. I believe that the question is answerable by yes or no only. Kayo po ang special disbursing officer, and you said from this liquidation report, I'm certifying to the correctness of the above data, 700 plus acknowledgement receipts with signature, unreadable, and without printed name. Tama po ba na i-certify na tama yung 700 mahigit na acknowledgement receipts na yon? Tama po o mali? tama po, ma'am. Tama? Yes po, ma'am. Kahit wala pong pangalan? Kasi po, ang makasagot po niyan ng maayos, ma'am, pwede po si Sir Lachica. Okay, let's do this by way of hypothetical question. Kayo po ang accountable disbursing officer. Ibig sabihin, kayo po ang may pananagutan sakaling mawala, may mangyaring hindi tama, dito po sa 125 million. I hope you anchor your answer on the fact na kayo po ang mananagot doon sa 125 million as a special disbursing officer.
Tama po ba, nag-release kayong pera? Tapos yung acknowledgement receipt, walang pangalan ng recipient. Tama po o mali? Kung kayo po ang mismong magre-release ng pera, kayo po ba'y papayag na walang printed name ang acknowledgement receipt? Pwede po, ma'am, itanong po kay Sir La Chica po. kung No, ano the po ang question, nangyari. Ms. Acosta, is hypothetical, no? Kung sakali lang pong kayo mismo ang nagbigay doon sa 700 na tao yon, kayo po ang accountable disbursing officer, papayag po ba kayo na yung 700 na yon, tatanggap lang ng tatanggap ng pera, tapos hindi nyo alam kung anong mga pangalan nila? Yun po ba ay tama o mali? You said already that it was Colonel La Chica who did the disbursement. Naintindihan ko na po yon. Opo, ma'am. Pero ang sitwasyon po natin ngayon, let us assume na kayo ang magre-release ng pera. Papayag po ba kayong mag-release ng pera na hindi sinusulat yung printed name ng pagbibigyan nyo ng pera? Siguro po, nangyari po yun dahil po sa voluminous na transaction, ma'am. Ms. Acosta, the question is answerable only by tama o mali. We are talking about 700 plus acknowledgement receipts. May signature, walang printed name, walang pagkitaan ng pangalan ng recipients. Kung kayo po ang magre-release nito, papayag po ba kayo na walang printed name ang tumanggap? Hindi po, pero depende po sa sitwasyon, You have ma'am. given your answer already. Ms. Acosta, let's proceed to the next category of acknowledgement receipts. Mayroon naman pong 300 plus. May signature, may printed name, pero hindi naman mabasa yung printed name. In other words, wala din pong pagkitaan kung sino ang recipient. Again, on the assumption na kayo po ang magre-release ng perang ito sa recipient, papayag po ba kayong i-release itong perang ito na hindi nyo nakitang nakasulat ang pangalan ng recipient? Nag-trust po ako kay Sir La Chica, ma'am. Ms. Acosta, let us answer the question po. I understand na ang sabi niyo po si Colonel La Chica nag-release. Yes po. On the assumption only, kunyari lang po kayo ang magre-release. Andyan yung recipient. 300 mahigit po to. Papayag po ba kayo na hindi nyo mabasa ang mga tunay na pangalan ng pinagbibigyan nyo ng pera? Kung ako po ang nagbigay, hindi po ako papayag. Hindi kayo papayag. Mr. Chair. Madam Vice President. Thank you, sir. Ms. Acosta has been crying since this hearings started because of her fear and a lot of other things. Can we just give her some air? 1 minute suspension is declared by the Chair. So malinaw mga kababayan, 2 points po yung gusto ko pong i-emphasize dito. Unang-una, yung trabaho po ni Ginang Acosta na bilang SDO, Special Disbursement or Disbursing Officer, ay hindi po niya nagampanan. Dahil ibinibigay po niya ang pera sa ibang tao. If I'm not mistaken, doon po sa Colonel na sinasabi niya. No? So, ibinibigay niya yung pera at yung ibang tao, yung Colonel, ang nag-disburse, no? Ang namamahagi ng pera. No? Ibang tao po ang nag-disburse ng pera na trabaho po ni Acosta. No? So parang naging tagapaghatid na lang siya, tagadala na lang siya ng pera. Yung trabaho niya, iba yung gumawa. So doon palang irregular na yon, hindi tama yon. Kasi nga pag may nangyari doon sa pera, siya yung mananagot. Siya yung nagsacertify ng acknowledgement receipts, sinacertify niya na tama, maayos, pero nabulatlat po ni Kong Luistro na marami pong mali. Pag-usapan natin yan mamaya. Pero ito po, doon pa lamang, no? Sa puntong sinasabi na ibang tao ang nagdadisburse ng pera at yung trabaho niya hindi niya ginawa, naging tagahatid lang siya, doon pa lamang maling-mali na at makikita mo na merong sistemang hindi tama na maaring nagiging paraan nila para magkaroon ng katiwalian. Hindi naman natin sinasabing may katiwalian pero yung sistema ay mali. Kaya nga po merong mga nakalaan ng sistema dyan na dapat gawin at hindi dapat gawin, na kung sinong dapat gumawa at sinong hindi dapat gumawa para maiwasan ng katiwalian. Pero anong ginawa? Siya yung SDO, ibang tao ang gumawa ng trabaho niya. So anong trabaho niya? Mensahero? Tagahatid ng pera? Pero at the same time, siya yung nagsacertify, pero hindi naman siya nag-disburse ng pera.
Mali po yun mga kababayan at sana ma-realize niyan. Pangalawa, according po sa napanood natin, 700 na mahigit na resibo. Walang printed name. Saan ka nakakita nun? May pirma, pero walang printed name. Kalimitan sa pirma, hindi natin maintindihan, di ba? Kasi nga, yun po yung unique na pirma ng mga tao. Mahirap gayahin, mahirap intindihin. Kaya kailangan po ng printed name. Resibo yan eh. Saan ka nakakita ng resibo na walang printed name? So, paano mo mauunawaan kung sino tumanggap ng pera? Kaya hindi natin maiiwasan na mag-isip bilang mga ordinaryong Pilipino na, teka, baka kayo-kayo lang din ang tumatanggap ng perang yan. Kaya dapat i-produce nila, no? Kung confidential man yan, magkaroon sana ng executive session, i-produce nila yung patunay na mga totoong tao, na totoong individual ang tumanggap ng mga perang yon na pumirma ng mga acknowledgement receipts or mga resibo. Hindi ba mga kababayan, yan po ay malinaw na irregularidad. At sa opinion ko, may nangyayari pong katiwalian. Pasensya na pero iyon po ang opinion ko. Imagine mo, daan-daang milyon ang usapan dito. 600 million yata sa DepEd, Confidential Fund, and then 125 million sa OBP if I'm not mistaken. Correct me if I'm wrong. No? But nevertheless, daang-daang milyon ang pinag-uusapan dito. May mga resibong walang printed name. SDO hindi ginawa ang kanyang trabaho, ibang gumawa. Tama ba yun? Daang-daang resibo. 700 plus na resibo, walang printed name. Pirma lang. Tapos may nabanggit pa si Kong Luistro, 300 na resibo. May pirma nga at may printed name. Hindi naman maintindihan yung printed name. So, masisisi ba tayo kung isipin natin na, teka, baka kayo-kayo lang din naman ang nagre-receive at naghahati-hati ng pera na yan. Pinapalabas nilang na may ibang tumatanggap ng mga informant, pero paano nyo papatunayan sa amin yun? Ayun na, nakita na namin yung resibo, nakita na ng Congress yung resibo. Hindi maunawaan ng mga pangalan, tapos 700 na resibo mahigit ang walang printed name. Sino-sino yung mga taong yun? Yun ang susunod na tanong. At gaano nyo nakatagal ito ginagawa? Ganon din ba ang sistema sa Davao City nung mayora pa si BP Sara? Sila lang din ang magkakasama nung nasa Davao sila, di ba? Yan po yung mga galing sa Davao na kinuha ni BP Sara sa DepEd yata, sa DepEd at sa OBP. Sila din yan. So talaga naman kung may ginawa kayong katiwalian at alam nyo sa sarili nyo na nagsisinungaling kayo at alam nyo na nagkasala kayo sa taong bayan, talagang magkakasakit kayo at magkakaroon ng anxiety kapag ginisa at tinanong kayo or in-interrogate ni Congressman Luistro. Dahil diretsahan ng tanong niya, talagang masasabi mo ang totoo. At kung hindi ka man magsasabi ng totoo, may mararamdaman ka talagang kakaiba sa katawan mo. Kasi simple lang naman yan eh. No? Kapag nagsisinungaling, may takot yan, may pangamba na baka mabuko. Anong susunod dito? Magre-reflect yan sa kalusugan, magkakaroon ng anxiety, worry, and fear. Kaya nung bandang huli, nag-request si BP Sara na baka pwedeng bigyan ng panahong makahinga. Hindi natin sinasabi na guilty na agad sila, no? Pero yung nakikita natin mga senyales, yung mga testimonya, yung mga inaccuracy, yung hindi pagiging confident sa pagpapaliwanag, yung pag-iwas, yung tila pagtanggi, at yung pag-amin na hindi talaga siya yung nag-disburse ng pera, at yung hindi maipaliwanag na bakit walang printed name. Anong tawag natin doon? Iisa pa lang yan na issue. Sobrang daming issue na kinasasangkutan ng confidential fund na iyan. Tapos sasabihin niya nung tinanong siya ni Kong Luistro, tama ba yun? Walang printed name? Sabi niya tama. Sinabi na lang niya yun dahil hindi niya pwedeng aminin na mali. Dahil kapag inamin niya mali, lagot sila pare-pareho. Paano naging tama yun? Saan ka nakakita ng resibo na walang printed name? Legal document yun eh. So parang niloloko na, parang harap-harapan naman na niloloko niyo ang taong bayan niyan. Anong akala niyo sa taong bayan? Lahat pare-parehong uto-uto kagaya ng supporter ng iba dyan? Di ba mga kababayan? Na hindi niyo mauuto ang lahat ng Pilipino. May mga Pilipinong nag-iisip at matatalino.
Sasabihin niya tama. Kung ako ikaw Luis Rodon, tatanungin ko siya ulit, paano mo nasabing tama yan? Bakit mo sinabing tama? Walang printed name, resibo, perma lang, mahigit 700. Walang printed name, sasabihin mo tama yan? Bakit tama? Dapat ginanon niya eh. Pinagpaliwanag niya dapat, bakit tama? Kaya, ayan, nagkakaroon kayo ng anxiety. Anong resulta? Napapa-wheelchair kayo, nadadala kayo sa ospital. Pambihira naman kayo, ang dami nating mga kababayan na naghihirap, nagkakasakit, namamatay, naghihirap, walang matinong edukasyon, dahil yung pera na dapat na inilalaan para sa kanila ay napupunta sa korupsyon. Again, hindi natin sinasabi na may ganun na nga, pero hindi natin maiwasang isipin na may ganun na nga. Kasi hindi na maipaliwanag. Tapos anong ibibigay sa atin? Press con na magagalit, magsasalita ng kung ano-ano masasakit na salita, violent yung pananalita, hindi niya na ipaliwanag ng 700 na resibo or mahigit sa 700 na resibo na walang printed name. Hindi niya mapapagtakluban, hindi niya madadivert ang atensyon ng mga tao para kalimutan ang mga nabubulatlat na issue patungkol sa pag-handle, paggastos ng confidential fund na kaduda-duda, mga kababayan. Tapos ngayon, nakikita natin sila nagrarally, nagwawelga. Noon may panawagan na ihiwalay ang Mindanao. Bakit? Dahil nabubulatlat yung mga issues, nabubulatlat yung mga tila anomalya at mga bagay na labag sa batas at pagbetray sa tiwala ng taong bayan. Sana po magkaroon tayo ng realization na maging matalino po tayo, huwag magpauto, huwag magpalinlang. At pagdating po sa mga usapin, pagdating sa pondo ng bayan natin, dapat meron tayong pakialam. Imagine 700 na resibo, mahigit. Tapos, magkano ang mga halaga nun? Milyon-milyon. Or siguro kung susumahin lahat, umabot ng daan-daang milyon. Pero wala po tayong makitang printed name. So, ang tanong, sino ang tumanggap? Mga totoong informant ba yan? Mga totoong mga karapat dapat bang bayaran yung mga yan? Totoo bang nagamit sa mga confidential activities and information gathering or intel gathering? Yun po ang tanong, mga kababayan. Kayo na po ang humusga. Narinig nyo naman po ang mga ipinarinig ko sa inyo. Kayo na po ang humusga. At ilagay nyo po ang inyong mga opinion sa comment section at huwag nyo kalimutang i-like ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Maraming pong salamat.